So Great Vita Morning, welcome po sa ating NVO na ang manguna po sa ating training today is si Coach Ruel Apasible. So while waiting for sa ating mga attendees, let's watch a new video that is created by our company, and it's a short video about product and marketing plan and result of Miss Eliza Casapaw, one of the successful kabaitaan of our company. So panoorin po natin. Kaya iwasan natin yung katawan na akupan ng lifestyle. Genetically din yung sabi ng genes na marami na. Kasi ng disruption. So exercise, palaging magpapawis, sa walking, brisk walking, so like po. Tubig, artificial glucose. So let's watch while waiting sa ating mga partners. So welcome Coach Ruel. Great Vita morning, everyone, and welcome to First Vita Plus. My name is Eliza Casapaw, and just a little bit of background about me. I've been a First Vita Plus dealer since 2004. My parents and I have been part of the company for 21 years now, and we have been doing this as a family business. Eventually, when I graduated in 2022 from University of Asia and the Pacific, or UANP, with a degree in Bachelor of Science in Business Administration, major in Management, I decided to join my parents in doing First Vita Plus full-time. I am also one of the Kavaitaan core leaders and an official speaker of the company. And today, I would like to introduce you to First Vita Plus. If you haven't heard of it yet, First Vita Plus is an all-Filipino product that is unique because it is the first in the world to combine 5 Filipino herb extracts, which are dahon ng malunggay, or Moringa oleifera, dahon ng sile, or Capsicum frutescens, dahon ng saluyot, or Corchorus olitorius, dahon ng uray, or Amaranthus spinosus, and talbos ng kamote, or Ipomea batatas. These Filipino vegetables combined are referred to as the First Vita Plus 5 power herbs, which can give us a complete line of vitamins, minerals, phytochemicals, fiber, antioxidants, and micronutrients. Drinking First Vita Plus every day can help provide extra energy boost, immunity against diseases, and maintenance of one's wellness, wholeness, and well-being. And yes, you can enjoy First Vita Plus every day. You won't taste the vegetables because it is formulated with natural fruit extracts. We have 5 delicious variants that you can choose from: dalandan, melon, guyabano, pineapple, and fruit medley. It is also sweetened with stevia, so you don't have to worry about your sugar intake. First Vita Plus can be consumed by everyone. It is approved by the Philippine FDA, US FDA, and it is also halal certified. Both kids and adults will definitely love this. Just mix 1 sachet of First Vita Plus in 150 ml of warm or cold water. It has no contraindication, no side effects, and no overdose. Think of it as your daily dose of fruits and vegetables when life gets too busy or too stressful. Now here's the cool part. Aside from the amazing products that we have, there's also a big opportunity to earn with First Vita Plus. This is perfect, especially if you're someone who's into side hustles, flexible income, earning at your own pace, and sharing products you genuinely like. You can earn as much as 480,000 pesos per month. Yes, you heard that right. And it is very possible with First Vita Plus. Are you excited? Let me show you how. To start earning in First Vita Plus, all you have to do is become a dealer. And it is very simple. You just need to purchase a power pack. We have different power pack variants that you can choose from. We have our premium line, gold line, Peace Solutions power pack, platinum power pack, titanium power pack,
We also have our 34-in-1 coffee with fruits and vegetables, and our food supplement capsules. For as low as 8,999 pesos, you can already start your big-time business with First Vita Plus. Okay, so cut muna po natin para mabitin po kayo kasi talagang maganda tong presentation na pinanood po namin sa inyo because shinorte na siya, no? So, ibig sabihin, kahit sino pwede makapanood nito, mabilis lang siyang mapanood. Basta, tama po yung pagma-mindset, no? Dun sa inyong kausap, dun sa manunood, at dapat po nakagather kayo ng enough information ng mga needs and pains niya. Okay? So, para po matulungan talaga natin yung tao na manunood, nakakilala po ninyo o prospect po ninyo. So, ngayon, hindi ko na po patatagalin. At nandito na po yung ating speaker, one of the top coach or upline of Light Bearer of Infinite Champions. Walang iba, Coach Ruel Apasible. Bigay na po natin sa kanya yung time. Ayan, Coach. Magandang gabi po sa ating lahat. Great morning. Great morning mga partners. Great morning. Yan, publish share. Kita na po ba itong itong nasa screen, yung topic natin ngayon? Hindi pa po, Coach. Or wait. Pero ito lang ang madalas na kulang sa tulong iwas, mataas ang risk na magka-diabetes ka. Hindi mo pagkain ng kalaban ito. Minsan, oras ng tulog din. Napaka-importante na nag-uwi siya habang natutulog. Minsan, ako nagpang-akuso. Pero paikot-ikot kasi ka, or nananagin ka. Or gawin ko munang host sige po, gawin ko po kayong host para kayo po yung Kasi, ang katawan nakadesenyo na ayan po, para you can, na po. You can share your presentation, Coach Ruel. Pero sa iba, may mga marami dyan ako magsurog sa inyo. Lunch, ito na dinner. So, nandito to. Pero sa akin, sinuturo ko mga kasama, breakfast, Saan po ba kung saan share screen nito? Ano po, nasa gitna po yan. Share. Ayun share, itong share. Apo. Ayun. Ayan. Nasa pinakagitna. Ayan. Lalabas. Ito, nakita na po. Ano pa lang po. Ayan. Sige, pwede mo palakihin po, Coach. Yan. Okay. Okay na po lahat. Late na ng gabi. Yan, mataas. Pakitulog mo apektado yan. At kapag puyat ka, Ay, mangyayari, meron mataas. pwede kang mataas ang risk na magkaroon ng diabetes. Pwede kang magka-diabetes. Hindi lang yun sa pagkain ha. Sugar, depende na. Okay na po lahat. Siyempre kapag puyat ka. Great morning po sa ating lahat mga kapartners. Parang stress And ka. First Good Vita morning. Plus. So, Ayan po. Pa-type 1 nga po kung ready na ang lahat. Okay po. Okay. Ang ating pong magiging topic ngayon ay ito po ay bano ang lahat ng mga nagsisimula. Okay? So, ang sabi nga dito, ano bang ibig sabihin itong bano ang lahat ng nagsisimula? Kasi po,
ang kahit anumang mga bagay, ang sabi dito, lahat ng bagay kapag first time ay talaga namang mahirapan, no? Mahirap talaga pag first time. Kaya dito dapat may mga kailangang aralin. No, hindi kaagad pag-start mo, magaling ka kaagad. Ah, normal lang yan kahit sa anong bagay. Experience ko yan noon. Sabihin ko lang yung experience, i-relate ko lang yung aking experience dati. Ako po ay taxi driver ng 25 years and a half. Unang araw, talagang napakahirap. Unang araw hanggang 1 linggo. Pero pagdating ng 1 linggo, natutunan na pag-aralan. So, ganun din po. Kahit anong bagay, kahit anong linya ating linyahin, kailangan sa umpisa medyo mahihirapan ka. Pero yun nga lang, kailangan mo talaga ng aralin. At dito, magkakaroon ka ng mga challenges. Magkakaroon tayo ng mga challenges kahit anong lilinyahin mo sa buhay, magkakaroon ka ng challenges. Minsan malilito ka. At madalas nagkakamali ka. Pero dito mga partners, may isang kwento dito na isa sa mga hinahangaan kong coach, si Mentor Ian Maalew, no? Ang sabi dito, yung sa kanan o sa kaliwa. Kung ikaw ay right-handed, o kung ano man ang ginagawa mo, pag ikaw ay right-handed ka, kung hahawa ka ng itak o ano man yung ginagawa mo, kanan ang ginagamit mo, pag ang kaliwa ang gagamitin mo, mahihirapan ka din talaga. Pero subukan mo lang araw-arawin mong gamitin. No? Gamitin mo ang yung kaliwa. Kung ang iyong hanap buhay, halimbawa, ano mang linya mo ngayong nililinya, ano man ang linya mo ngayon na nililinya, na hanap buhay, madali na lang para sa iyo. Pero subukan mo ang kaliwa ang gamitin mo. Iba namang hanap buhay, mahihirapan kayong kaliwa. Pero yun nga, pag lagi mong ginagawa, sinasanay, nagpa-practice ka, araw-araw, ginagawa mo, nagbibigay ka ng oras para aralin, magiging magaling ka na rin kahit kaliwa pa yan. No? Gaya lang nung nakasama ko dati sa laging, ang pampasan ko talaga itong aking kanang balikat. Pero pagdating sa actual na, no? Pagdating sa actual na, hindi pala pwedeng puro kanan lang. Kailangan ilipat mo sa kaliwa kasi talagang mabigat. So, napapagod ang kanan kaya kailangan ilipat sa kaliwa. Nung sa una, parang hirap, hindi ko makayanan, pero sa laging ginagawa. Kung ano yung nagagawa ng kanan, gano'n na rin ang nagagawa ng kaliwa. Kung gaano kalakas ang kanan, gano'n na rin kalakas ang kaliwa. Kaya dito mga partners, dito sa ating negosyo, no? Kung lagi nating ginagawa, kung ikaw man ay nag-start ka ngayon, ikaw man ay nahihirapan, ibig sabihin, no? Practicein mo lang, gawin mo lang lagi araw-araw yan, bigyan mo lang ng oras yan, darating ang panahon, hindi ka na rin mahihirapan dyan. Yan. Kaya please, huwag kang mabibigla at huwag kang magtataka kasi lahat bano sa simula. Yan. Ngayon, dito sa ating pagsisimula, tinuturuan tayo dito. Ano ba ang dapat natin na laging isaisip? Ayan. Ang sabi nga dito, mayroon tayong kinakailangan dito na mental attitude. No? Ang mental attitude, sabi nga, ay kung ano ang tumatakbo sa utak mo habang may kinakausap ka na prospect mo. Napakahalaga yan kung anong nasa utak mo. Kung ano ang dapat mong isaisip. Kasi dito sa mental attitude, mayroong dalawang klase, dalawang uri. Ano ba itong dalawang uri? Yan yung tinatawag na sa mental attitude, as a wrong attitude, at saka right mental attitude. Ayan. Ano ba itong wrong mental attitude? Ang wrong mental attitude, ganito yung mga example ng wrong mental attitude. Sana, ito yung mga wrong mental attitude ha. Tandaan natin, sana sumali itong prospect ko na to. Ayan. Pag ganito ang iyong nasa isip, pag lumalapit at kumakausap ka ng tao, at ito ang nasa laman ng loob ng utak mo, isip mo, sana sumali itong prospect na to, ito ay nandyan ka, mga kapartner, sa wrong mental attitude. Ano pa yon? Pangalawa, sana magustuhan ng prospect ko na to, yung negosyo ko na to. No? Mga partners, dapat iwasan natin itong mga
mga kaisipan na to na sana magustuhan ng prospect ko na to yung negosyo ko na to. Yan yung pangalawa. Pangatlo, sana magustuhan niya tong product namin at bumili. Pangapat, sana pag nakausap namin to, sumali para magka-downline na ako. Ayan. At yung isa pa, panglima, sana mag-pay-in to para kumita naman ako. Ang mga ganitong kaisipan mga partners, tanda natin, ang ganitong mga kaisipan, ito ay nasa loob ka ng wrong mental attitude. Ayan. Kapag nasa wrong mental attitude ka, kapag ganito ang mental attitude mo, nagiging desperado ka. At kapag desperado ka, nangingibabaw ang lack at needy mind. Needy mindset at walang abundance mentality. Ayan. No? Napakaganda. Ano ang sabi? Uulitin ko lang. Kapag ganito ang mental attitude mo, nagiging desperado ka. At kapag desperado ka, nangingibabaw ang lack at needy mindset at walang abundance mentality. Ang sabi nga, kapag mali ang mental attitude mo, mali din ang magiging approach mo. Nagre-replica yan. Yun sa mga approach mo. Yan. Ang sabi nga dito, sa isa sa mga advice, the art of questioning. Dito na ngayon pumapasok mga partners, ang art of questioning. Paano ba tayo dapat magtanong? At ano ba dapat ang ating mga nilalaman na dapat itanong? Ang sabi dito, the person who asks the question, sabi nga, the person who asks the question control the conversation. Ayan. Kung ikaw lagi, no? Kung ikaw lagi ay tinatanong sa mga punto ng iyong mga pagkausap, lagi kang nagtatanong o patanong ang iyong mga pananalita, ang ibig lamang sabihin niyan, ikaw ang nagkukontrol ng pag-uusap ninyo. Ganito ang mga example ng mga maling approach. Ayan. Ito. Ano ba itong mga maling approach? Kasi nga, bakit nagkakaroon ng maling approach? Kasi nga, mali nga, wrong mental attitude nga ang nasa isip niya. Ito ang magiging resulta. Una, friend, baka gusto mo ng business, pangdagdag kita. Check mo lang, wala namang mawawala. Pansinin natin mga partners, ang mga katagang ito, friend, baka gusto mo ng business, pangdagdag kita. Check mo lang, wala namang mawawala. Ito yung isa sa mga maling approach, no? Tandaan natin, ito yung mga maling approach. Paano tayo makipag-usap? Ang pangalawa, hay, maipapakita sana ako sa iyo ng opportunity, baka sakaling magustuhan mo. Nagpapakita ito, mga partners, no, na ikaw ang nangangailangan. Ito ay mga maling approach. Pansinin mo ang pagkabaybay ng pananalita. Hay, may ipapakita sana ako sa iyo ng opportunity, baka sakaling magustuhan mo. Ang ibig lamang nitong sabihin, mga partners, ikaw, ipinapakita mo na ikaw ang nangangailangan sa kanya. O kaya sasabihin mo, oy friend, may bago akong business, sama ka naman sa akin. Ayan, no? Ang mga katagang ito, nagpapakita na ikaw talaga ang nangangailangan. Kaya ito ay maling approach. Pangapat, ang sabi dito, join ka sa business ko. Maganda to, kikita ka pa. Dali na. Yan ang, pansinin mo yung mga pagbibitaw ng mga salita. Join ka sa business ko. Maganda to, kikita ka pa, dali na. Ayan. Ano ang punto ng pananalitang ito? Hindi sila ang nangangailangan, ikaw ang nangangailangan. Kaya ito ay napabilang sa maling approach. At ang panglima, ang sabi dito, try mo lang, tingnan, samahan kita, friend. Okay? Yan yung mga mali na approach na dapat natin iwasan. No? Ano ba talaga ang tamang attitude? Ganito ang mga example ng right mental attitude. Ito. Para para maiwasan mo na para maiwasan mo na hindi ka mapunta sa maling
pag-iisip. Eto. Una, sabi dito, deserving ba tong tao na to sa oras ko? Ayan. Kasi mga partners, no, dito sa ating negosyo, sa totoo lang, hindi ka basta-basta dito approach ka lang ng approach kahit sino. Dapat mga partners, ikina-qualify natin sila. Bakit? Napakahalaga ho ang ating i-evaluate ang tao na ating lalapitan. Kasi baka masayang ang ating oras, masayang ang ating effort. Kaya dito, ganito ang dapat. Deserving ba tong tao na ito sa oras ko? Qualified ba tong tao na to sa business ko? Meron ba siyang magandang reason why? Para gawin ng long term ang business ko na to. Ayan. Napakahalaga yan yung meron ba siyang magandang reason why. Pag yan ay nasa utak mo, nasa isip mo, yan yung laman ng iyong iniisip, mga partners, napakagandang mental attitude yan. At ito pa, tamang tao ba siya para makapartner ko? Kasi bakit? Bakit tinatanong mo tamang tao ba siya para makapartner ko? Kasi mag-i-invest ako sa kanya ng time. Ano pa? Hindi lang time. Money. Hindi lang money. Energy. Para alalayan siya at turuan siya. Ayan. So, nakita nyo na mga partners kung gaano kahalaga yung right mental attitude. Evaluation yan. Titingnan mo ang tao. No? Kung may pinapakitaan ka ng First Beta Plus, example, may pinapakitaan ka ng First Beta Plus. Tapos, hindi ikaw ang binibigyan nila ng, ang sabi nga, kung may pinapakitaan ka ng First Beta Plus, hindi ikaw ang binibigyan nila ng pabor. Tandaan natin mga partners, no? Kung may pinapakitaan ka ng First Beta Plus, hindi ikaw ang binibigyan nila ng pabor. Kung hindi, ikaw pa ang nagbibigay ng pabor sa kanila. Kaya nga, mga partners, tayo kasi, dito sa First Beta Plus, tayo kasi ang nagdadala ng opportunity para makita nila na sa buhay nila pwede palang makatulong sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Lalo't higit, yung mula sa kahirapan, pagbabago tungo sa kasaganaan. Kaya napakaganda mga partners na ang right mental attitude, ito lagi ay nasa loob ng ating isipan. Ngayon, ganito yung mga example ng tamang approach. Ayan. Ito. Pag nasa right mental attitude ka, ito yung mga tamang approach. Una, hi, prospect name o kung sino man yung ano mo, sino yung pangalan ng prospect mo, ano yung pangalan ng prospect mo. Naghahanap ako ng mga taong open-minded na willing matuto kumita ng additional income. Yan dapat ang ating ibungad sa kanila. Hi, prospect name, naghahanap ako ng mga taong open-minded na willing matuto kumita ng additional income. Hindi ko to masasabi sa iyo na pwede ka dito, pero tanungin na din kita. Yang mga ano na yan, mga pananalita na yan, practicein natin yan. Practicein natin yan paulit-ulit hanggang sa ma-perfect natin yang ano. Hanggang sa ma-perfect natin yan. Sa una, yun nga. Sa una, parang medyo nahihirapan ka, pero ulit-ulitin mo lang to. Ulit-ulitin mo lang yan hanggang sa ma-memorize mo yan, hanggang pag na-memorize mo yan, ma-internalize mo yan, at yan na yung lumalabas sa bibig mo at sa mga kinikilos mo. Kaya napakaganda yung ano na yan, linyada na yan. Tapos ito naman yung mga word na idadagdag mo dyan. Imagine, ganun kaganda dito mga partners. Ang sabi nga dito, idadagdag mo ito, open ka ba sa idea na pwede kang kumita ng additional extra income kahit nasa bahay ka? Ayan. Open ka ba? Ngayon, pakinggan mong maigi, no? Pakinggan mong mabuti kung ano ang kanilang
mga response. Kasi kalimitan kasi pag in-approach mo kagad ng diretso ay ang daming mga dahilan. Pero dahil pinakinggan mo na ang kanilang mga reason why, kanilang mga kadahilanan, kung ano ang mga pangangailangan ng mga needs nila, no? Ito ang magandang linyada. Open ka ba sa ideya na pwede kang kumita ng additional extra income kahit nasa bahay ka? Or willing ka bang matuto o alamin na pwede kang magka-extra income na hindi makakasagabal sa kung ano ang ginagawa mo ngayon? Yan po yun mga partners. O kaya, ito ang pangatlong pwede mong idagdag. Open ka ba sa income opportunity na pwede kang kumita ng additional income kahit busy ka? Kasi kalimitan mga partners, pag ang tao kinausap mo, sasabihin, ay, nasa bahay lang kasi ako lagi. At iniisip naman nila, ay, nakakasagabal to sa mga ginagawa ko. At saka busy to, hindi ko to magagawa. Yan yung kalimitan na pumapasok sa kaisipan ng mga tao na kausap mo, na makakasalamuha mo dito sa ating negosyo ng First Vita Plus. Kaya tandaan natin mga kapartners, yung ganitong example lang tamang approach. Kaya kung papraktisin mo ito, araw-araw, gaya lang ito ng isang kanta na dating hindi mo alam, pero katagalan, sinusundan mo, lagi mong pinapakinggan, katagalan, ikaw na ngayon ang kumakanta. Ganun lang kasimple, mga partners, ang ating sa negosyo natin ng First Vita Plus. At ito pa, find out the reason why. Pag nagsasalita ka, sabi nga, hanapin mo ngayon yung pinakamalalim nilang dahilan. Kapag nakita mo na, ang sabi dito, kapag positive na sila at uuna ang sinasagot, it's time na to ask the reason why. Ayan. Sa time na ito, sila naman ang mangungumbinsi sa iyo kung karapat dapat ba sila sa First Vita Plus o sa team mo. Ayan. Kasi may mga tao na sa una, normal yan. Sa una, pag in-approach mo, kinausap mo, parang may mga negative, may mga agam-agam sila. Pero pag naintindihan nila, no? Naintindihan na nila na mali pala yung nasa kaisipan nila, doon na sila nagbubukas isip. Example lang, kahapon, may talk ako kahapon ng maaga. Talagang ang kausap ko, 4 sila. So, may mga hindi maiwasan talaga, may mga negative, pero sabi ko nga, kung narinig na nila ang First Vita Plus, sabi, alam na namin yan, narinig na namin yan. Tanong ko, may nag-explain na ba ng detalyado tungkol sa First Vita Plus? Na-explain na ba kayo? Sabi nila, hindi pa. Okay. Iba kasi ang narinig, iba yung nalalaman. Pag sinabing nalalaman, detalye, na-explain na sa'yo. Pero pag narinig lang, iba yung narinig. Kaya nung in-explain ko sa kanila, nung naintindihan nila, para silang naglulumundag sa tuwa. Bakit? Nakakita sila ng pag-asa. So ganito dito sa First Vita Plus, mga partner, ang ating negosyo rito, ating ipakita ang opportunity sa kanila. Ngayon, doon na nalalaman natin ang kanilang mga reason why. Ano na ang kanilang mga pangangailangan. Kaya pag nakita na nila, kasi kalimitan sa mga hindi pa na-explain na ng detalyado about Vita Plus, negative sila pagdating. Akala nila mahirap, akala ganun ka. Basta mahirap, komplikado, pero nung malaman pala nila at makita ang sistema natin, napakadali lang pala. Kaya yun ang ating mission. No? Ang sabi dito, ito pa, ang sabi dito, question number 1, anong reason mo kung bakit ka naghahanap ng additional income? Ayan, dito na natin malalaman, anong reason mo? Bakit ka naghahanap ng additional income? Yung iba, sabi, nagpapaaral pa kasi ako ng mga anak ko. Ayan. Yung iba, nagsasabi, ang sitwasyon ng bahay namin, hindi pa masyadong maayos. No? Ang daming mga, pag narinig mo ng mga ganong mga reason why nila, ay talagang marami ka ng maitatanong na mahihila mo sila at maipapakita mo sa kanila na sila palang nangailangan, hindi ikaw. Ang sabi dito, pangalawang tanong, anong reason mo bakit kailangan mo ng extra income?
Ayan. At pangatlo, ang sabi dito, curious lang ako, bakit ka naghahanap ng additional source of income? Pangapat, ang sabi dito, pwede ko bang malaman kung bakit mo kailangan sa dagdag na pagkakakitaan? Yan, na dagdag na pagkakitaan. Ngayon, yun na yun, ito na yun na mai-share mo na sa kanila ang ating negosyo ng First Beta Plus at magiging open mind na sila. Makikinig na sila ng maganda. Ngayon, eto na. Digging na, hukayin na natin. Digging the reason why. Hukayin na natin. Kasi narinig na natin kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Ngayon, atin na ngayong hukayin pa ang pinakamalalim. Sa simula, normal lang na hindi agad nag-open yung mga problema, yung ng mga prospect mo. Yung iba naman, nag-open ka agad ng problema nila. Normal yan sa mga Pilipino. Ang mga nag-open lang kaagad ng mga problema, kahit nga mga kaibigan mo, close friend mo, hindi ka agad-agad yan nag-open ng problema eh. Lalo na pag hindi mo kakilala talaga ng maayos. Pero pag nakita na nila ang kanilang sarili ng mga pangangailangan, doon na sila minsan nag-open up. Ang sabi nga dito, kapag hindi pa sila nag-open ng problema nila, ito yung mga follow-up question. Ang sabi dito, ito yung mga follow-up, tandaan natin mga partner ha, kung gaano ito, practicein lang natin ito. Gaano kahalaga sa iyo kapag may additional income ka? Okay? Yung iba may mga trabaho naman pero kulang. Ngayon, sasabihin mo, gaano kahalaga sa iyo kapag may additional income ka? Pangalawa, sabihin na natin, kumikita ka. Ano ang matitulong nito sa iyo at sa pamilya mo? So, mag-iisip sila ngayon ng malalim. Okay? Kaya dito sa pangatlo, sige ganito, kunyari, kumikita ka na at may additional income ka na. Ano ang magiging benepisyo nito sa iyo? Napakaganda itong mga tatlong linyada ng question na ito, mga partners. Sa mga linyada na question na ito, mga partners, hindi na ikaw ang kumukumbinsi sa kanila. Sila na ngayon ang kumukumbinsi sa sarili nila. Kaya, after asking this question, some of these questions, to your prospect, ang susunod mong kailangan gawin ay pakinggang mabuti ang mga isasagot nila. So ano naman ngayon? Ito na. Ang sabi nga dito, ito yung dahilan kung bakit gusto mong kausapin. Ito yung mga dahilan kung bakit gusto mong kausapin. Yung taong malalalim ang reason why. Okay. Doon na ngayon. Doon mo na ngayon kakausapin kasi yung iba mabababaw lang ang kanilang mga rason, mga dahilan. Dito na ngayon. Ngayon makikita mo dito, dito mo na ngayon maisip na our decision making, sila kaya ay decision maker sila? Decision maker sila o kaya sila kaya ay risk taker? Na-experience ko yan mga partners sa mga kausap ko. Mga risk takers yung iba, no? Sila yung gumagawa ng sila kaya yung mga gumagawa ng massive action? Pag pumasok at pag ginawa ito, ang negosyo na pag pumasok ito at ginawa ang negosyo, sila kaya yung massive action? Talagang kung gumawa, talagang puspusan kung gumawa. Sila yung tumatagal sa team mo, mga partners. Yung mga ganyang tao na nakakausap mo, sila yung mga tumatagal sa team mo. Sila yung tutulong sa iyo sa pag-build ng negosyo mo. Kinakailangan makita mo ang mga karakteristik na ito, mga katangian ito sa iyong mga kausap. Para malaman nila sa pamagitan ng pagtatanong kung ano ang mga malalalim nilang dahilan. Ngayon ito, ang kailangan may connecting tayo sa kanila, no? Connecting. Ang susunod na step ay gagawin mo ito para mag-build ng rapport o prospect mo para makuha mo ang loob nila. Ito ang ilan sa mga question na pwede mo itanong sa prospect mo para makuha ang loob nila. Una, may trabaho ka ba? Ayan. If yes, ask more about it, no? Kung oo, magtanong ka pa. Ng iba pang mga tanong patungkol sa kanya. Gaano ka katagal? Ito yung mga tanong ha. Gaano ka katagal dyan sa work mo? Nag-i-enjoy ka pa ba sa work mo? Yung iba, gaano ka nakatagal dyan sa work mo? Pag sinabing, ay, may mga 10 taon na ako. So, kumusta naman? Kumustahin mo. Marami ka ng mga tanong na may pasok para makumbinsi nila ang kanilang sarili. Nakita nila na, ay, oo nga pala, no? Matagal na pala ako dito, pero ganito pa rin ang resulta ng buhay ko. Ayan. Tapos, yung iba, nag-enjoy ka pa ba sa work mo? Taga saan ka ba? Ikaw ba ang panganay sa mga magkakapatid?
Panglimang tanong, ikaw ba ang breadwinner sa inyo? Ayan. May background ka ba sa mga business? Siyempre, pag normal yan, pag empleyado ka, wala kang, kung ikaw ay empleyado, nasa loob ka ng pagiging empleyado, wala ka talagang ng pagninegosyo. Ngayon, kung yes ang kanilang sagot, tanongin mo pa ng mga tanong pa para makuha mo talaga, no? Makuha mo talaga ang kanilang malalalim na dahilan. Ang sabi nga dito, kumusta yung naging experience mo? Kapag nagtatanong ka, dapat yung mukhang interesado ka. Ipapakita mo sa iyong facial expression, no? Kung mga nagtatanong ka sa mga ganong katanungan, kailangan ipapakita mo, nakikita sa iyong facial expression, sa iyong mukha, na mukhang interesado ka. No? Talagang malaman mo yung background niya. Yan. Pero mayroong mga paalala, no? May warning dito mga partners. Ang part na ito ay hindi dapat patagalin. Bakit? Ito ay mga challenging question. Hindi dapat yun patagalin. Tapos may mga challenging question. Ano ba itong mga challenging question? Ang challenging question, dahil dito sa part na ito, ay hahamunin mo yung prospect mo kung gaano ba talaga siya kaseryoso. Ayan. Gaano ba talaga siya kaseryoso? Ito yung mga paraan. Dito ay gagamitin mo na yung malalalim na reason why nila. Reason why niya para mai-open mo ang First Beta Plus. Ayan. Dito na ngayon, mga challenging question na to. Malalaman mo na sa part na ito kung karapat-dapat ba itong prospect mo sa grupo mo or sa team mo. Ngayon, ito, example na question. Kanina, nasabi mong mga reason why mo. At ito na ang tanong mo, seryoso ka ba? Ayan, seryoso ka ba? Siyempre, nasabi na niyang pangangailangan niya, yung matindi niyang pangangailangan, ay siyempre, hindi na niya babawiin yon. So, maipapasok mo na ngayon ang iyong mga tanong at makukumbinsi mo na sila ng dahan-dahan papasok sa iyong negosyo. Kanina sinabi mo na gusto mong magkaroon ng additional income para makatulong ka sa magulang mo. Tanong, seryoso ka ba? Ayan, seryoso ka ba? Kanina, sinabi mo na gusto mong magkaroon ng additional income para makatulong sa mga bayarin yung mag-asawa. Seryoso ka ba? Okay? Siyempre, sinabi na niya yung kanilang mga pangangailangan, seryoso yan. Ngayon, pag naging seryoso yan, magsasabi, oo. Ayan. Pang-apat, sabi niya, talagang seryoso ka ba kanina nang sinabi mong gusto mong makatulong sa magulang mo? Ayan. Ito naman ay para sa mga anak na ang sitwasyon ng buhay ng magulang nila ay talagang mahirap ang buhay. Gustong humanap ng extra income sa kabila ng kanila kung sila man ay nag-aral o nagtatrabaho man sila pero kulang ang income. Kaya napakaganda itong mga linya ng katanungan ito. Talagang seryoso ka ba kanina nang sinabi mong gusto mong makatulong sa magulang mo? At itong panglima, seryoso ka ba kanina nang sinabi mo kung gusto mong makatulong sa mga bayarin yung mag-asawa? Pag ganito mga partners, ang linyada ng question mo, tinutumbok niyan ang puso ng tao. Puso ng tao. Sabi nga, isa sa mga hinanga kong speaker dito sa First Beta Plus, no? Sabi niya, gaano man katapang ng leon kapag pinana mo sa puso ang tama, tutumbayan. Ganyan mga kapartners, ang ating yung mga linyada na yan, practicein lang natin ito. Practicein lang natin itong mga linyadang mga katanungan na ito. Tiyak, dudurugin ang puso nila at sila ay makukumbinsi na nila ang kanilang sarili na pasukin ang negosyo na inoffer mo sa kanila na walang iba ang First Beta Plus. Ayan, ito yung mga challenging question. Example, kung seryoso ka at may ipapakita ko sa iyong paraan para matulungan mo ang iyong mga magulang, no? Magiging open-minded ka ba? Ayan. So napansin niyo mga partner, nung ipinakita mo, hinukay mo talaga ang kanilang mga reason why nila,
hinukay mo ng malalim. Ngayon ito na, ang ganda ng linyada ng question na to. Kung seryoso ka at maipapakita ako, kung seryoso ka at maipapakita ako sa iyong paraan para, no? Para sa iyong mga reason why magiging open-minded ka ba? Siyempre, magiging open-minded na yan.